Ginagawa ko to bago mag-breed, pagkatapos mag-breed, bago mag-race at pagkatapos ng racing. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobulok TV. And for today's video, samahan ninyo ako sapagkat sa episode na ito, magkukondisyon tayo. Sino ba yung ating ikukondisyon? Naku, walang iba, syempre, si Angel. Kukondisyon natin ang ating mahinang nilalang na ito, yung ating 6 overall champion ng summer race. Pero sa pagkakataong ito mga kalapatids, hindi para ilipad, kundi inihahanda na natin siya para i-breed. Oh my God! Wow! At syempre, eto na yung kanyang kapares mga kalapatids. Kung matatandaan ninyo, sa mga previous episode natin, naglabas sila ng itlog, pero basal yun mga kalapatids, o yung ibig sabihin yung reject. Kaya isinuko natin yun mga kalapatids. Ginip up natin, napakaliit kasi. At nung mga pagkakataon na yun, may respiratory infection itong itim na ito. Kaya hindi rin pinalad yung ating mga mahihinang nilalang na inakay. Kaya ginip up na lang natin. Kaya sa pagkakataong ito, ikukondisyon natin sila ng tama bago natin sila pagsamahin huli. Ano-ano nga ba yung mga gagawin natin para palakasin yung ating mga mahihinang nilalang na ito? Yan ang aabangan ninyo sa episode na ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit mo ng notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Huwag na natin patagalin to. Gaya ng inyong alam sa mga previous episode na natin na lagi natin ginagawa, unang-una natin gagawin, cleansing, flushing mga kalapatids. Ililinisin natin yung panloob at yung panlabas nilang sistema. Marami na tayong video na ginawa dyan sa mga nakaraan, pero sa kapakanan ng ating mga kanubi na bagong subscribe lang dito sa ating channel, gagawin uli natin sa pagkakataong ito. At syempre, dito na sa ating idol na si Angel. Ano bang gagawin natin mga kalapatids? Syempre, unang-una, kailangan malinis yung kanilang mga bituka. Kasi sa mga nakaraan, nakakakuha ng dumi-dumi yan. Kapag ka nakatukayan ng mga madudumi na merong itlog ng bulate, mapupunta yun sa kanilang sikmura uli o sa kanilang bituka. And then dun uli magkakaroon ng mga parasitiko, dun mapipisa. Kaya kailangan talaga, siguro regularly, once in 3 months, ganun. Kung hindi kayo mahilig magsubo ng bawang, kailangan talaga nagpupurga kayo mga kalapatids. Gagawin muna natin, susubuan natin sila ng bawang. Bukod sa meron sila nakakuha ditong vitamins and minerals, meron tong antibacterial properties. Kaya nga lang, organic yung kanyang chemical composition. Ayan, so napakabisa niyan. At natural dewormer din yan mga kalapatids. Subukan nyo. Pag regular kayo nagbibigay ng bawang sa inyong mga alaga, hindi yan magkakabulate mga kalapatids. Kailangan natin linisin ang lahat ng yan para sure malinis yung ating mga mahihinang nilalang kapag ka pinagsama natin sila. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng isang malusog at malakas na inakay. Alright mga kalapatids, so naririto na sa aking kamay si Angel, pero bago yan, no animals were harmed during the filming of this video. Alam nyo na yan. Alright. So, eto nga. Susubuan na natin to. Kapangpapa ko mga kalapatids yung kanyang buong katawan. Payat yung ating ibon na ito mga kalapatids. Dahil nga sa mga nakaraan, liparan, binibigay natin sa kanyang diet ay carbohydrates. Para yun kasi sa fuel. Yun naman ay nagagamit niya sa liparan. Kaya may muscle siya. Yung batak yung muscle niya. Pero hindi siya ganun kataba. Maganda yung ganun pagka panlipad mga kalapatids. Pero since ngayon, susubukan natin siyang i-breed, ang gagawin natin mga kalapatids ay patatabain natin siya ng konti. Kailangan niya ng stock ng protein dahil nga maglalabas siya ng itlog. At stressful yun mga kalapatids. Dahil yung sustansya nun, kukunin niya sa sarili niyang pangangatawan. Kaya tutulungan natin siya. Kaya ngayon, ihahanda na natin siya sa kanyang panibagong laban. Ano yun? Ibibreed na natin siya mga kalapatids. Alright? Pisatin natin para lumabas yung chemicals na pinoproduce ng bawang kapag ka pinipisat. Pisatin lang natin ng konti. Yan. Okay na. Ay, ito rin. Yan. Pinipit-pit yan mga kalapatids. Nakanubi. Pansin nyo, pagka yung mga nagluluto, pinipit-pit nila yung bawang kasi dun lumalabas yung chemicals na nandyan. Yan. Sinubo ko na yung isa mga kalapatids. Hinati ko kasi para mabilis ma-absorb ng kanyang katawan. Sa mga hindi pa marunong magsubo dyan, mga kanubi natin, bukan nyo lang ng konti. Huwag yung puwersahin, baka mamaya matanggal yung tuka. Gentle, alalay lang. Pagka pumipiglas, huwag nyong pilitin. Kailangan secured nyo. Mahirap lang kasi dahil isa lang ako mga kalapatids, wala akong katulong. Ayan. Jill, sige na, makisama ka na. Ayan, ganyan lang. I-secure nyo lang na
Hindi siya ma-disgrasya. Yun, alright. Tapos, pagit lang ng konti. Ayan, payat siya mga kalapatids. Hindi naman ganun kapayat. Yung katawan ng atleta, typical na atleta. At ang gaan niya mga kalapatids. Pero, may muscle. Panlipad talaga. Alright. So, ito, okay na to. Yung isa naman. Alright, ito naman yung ating ibon na si Rhino, Old Line Homer mga kalapatids. Ayan, okay na yung kanyang mata. Pasensya na kayo sa camera ha. Kasi ano tayo, ayan, okay na, kabilaan yan, okay na. So ganun din, subukan natin ang bawang. Pisatin para lumabas yung enzymes. O enzymes ba tawag doon? Basta yung katas. Oo. Ayan, isa. Maliit lang naman to kaya hindi sila mabubulunan. Pinipisat ko lang mga kalapatids yun. Pumutok na yung bawang. Alright. Ayan, okay na. So, balik na natin siya. Okay na. Tapos na nga natin silang subuan ng bawang at hayaan na muna natin silang magpahinga dyan ng mga ilang sandali. Parang sa ganun ma-absorb ng kanilang pangangatawan yung mabuting dulot ng bawang. Balik tayo sa kanila maya-maya lang. Alright. A few moments later. Okay mga kalapatids, 15 minutes na nga ang lumipas simula nang sinubuan natin ng bawang. At sa pagkakataong ito, patitsibugin na natin yung ating mga maihinang nilalang. Sa pagkakataong ito mga kalapatids, breeder mix na ang ating gagamitin. Dahil nga kailangan nila ng additional muscles na gagamitin nila sa pagpaparami. Alright. O ito, hati na sila dito mga kalapatids. O Angel, hating ano yan ha, hating magjowa ha. Bagamat meron na kayong naging anak sa mga nakaraan, hating magjowa, kunwari hindi pa kayo nagsasama. Alright. O yan. Yan, gustong gusto niya mga kalapatids. Makakain na siya ng masarap kasi nung mga nakaraan, puro na lang carbohydrates yung kanya natitikman. Kumakain na sila sabay. Ang ganda tignan, di ba? Kaya lang natin silang matapos dyan kumain and then mamaya tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga gagawin. Samahan nyo pa ako. A few moments later. Ayan, tapos na sila kumain mga kalapatids. Tingnan natin. Ayun, may natira pa. Tira-tira nila ay yung mga reject na patukan nyo na yun. Ibig sabihin ko dun, yung mga reject. Alam nyo, hindi mawawala yan sa ating mga binibili. Ito si Angel. Ayun, ganun din. Mga kalapatids, ubos na. Ito, magamat meron siyang mga tinirang piece. Siguro, mamaya niya kakainin yan. Kaya natin yan dyan. At ngayon, paiinumin na natin sila mga kalapatids. Ano yung ipapainom natin dyan? Siyempre, itong ating Pepsi Blue. What? Alright mga kalapatids, ito ay gamot mga kalapatids. Pampurga to mga kalapatids. Water soluble na pampurga. Meron tayong mga video nung mga nakaraan tungkol sa pagpupurga. At sa pagkakataong ito, hindi tayo muna gagamit ng ganon dahil mainit ang panahon mga kalapatids. Alam nyo naman, kapag magpupurga tayo, magsusubo tayo sa kanila ng mga gamot, ay kailangan fasting yan mga kalapatids. Walang laman yung kanilang sikmura, di ba? Panahon kasi ngayon, napakainit. Baka ma-dehydrate yung mga alaga nyo. Pagka ganitong napakainit ng panahon na summer mga kalapatids na, lalo na sa mga kanubi natin dyan, hindi maganda ang magpurga. Kumbaga wrong timing ang magpurga mga kalapatids kasi made-dehydrate yung ating mga ibon at pwede silang, alam nyo na. Nangyari na sa akin yan mga kalapatids. Pinasting ko yung ibon ng magdamag. Tapos kinaumagahan, sinubuan ko ng pampurga. Tama naman ang dosage natin mga kalapatids na kanubi. Pero after 2 hours, pagbalik ko na dapat sana ipakakainin at paiinumin ko na, ayun, nakadapa na yung ating kawawang ibon. Wala na mga kalapatids. At ayaw natin mangyari yun mga kalapatids dahil nga mabilis ma-dehydrate ang ibon ngayon. Kaya gagamit tayo ng water soluble, yung mild lang mga kalapatids. Ang kaibahan lang nito, di na natin kailangan silang i-fasting pero gradual o hindi mabilis ang resulta. Kailangan ibibigay natin to ng 3 araw sunod-sunod mga kalapatids. Parang sa ganon talagang malinis yung kanilang mga bituka. Alright, so sa pagkakataong ito gumagamit tayo nito. Pang manok to mga kalapatids pero pwede rin to sa iba't ibang klase ng hayop. Ayan mga kalapatids. Not sponsored mga kalapatids. Yan yung itsura niya. Mag-comment na lang kayo para sabihin ko sa inyo yung pangalan ng ating produkto kasi hindi naman tayo sponsored mga kalapatids. Alright, so pag hinalo yan sa tubig, ganito yan. Bagamat may dosage yan mga kalapatids na nandun sa pakete, tansyahin nyo na lang dahil naman pagka ginawa natin yun, sayang naman dalawa lang yung paiinumin natin. Diba? O kung ginawa ko, sinama ko na yung aking mga nasa Flyers Loft hanggang dito. Kalahati nito, tama na, sapat na. Sayang yung powder, kaya tansyahin nyo na lang mga kalapatids. Yung alam nyo hindi naman ma-overdose yung inyong mga alaga. Sa pagpapainom nito, ang ginagawa ko, sa umaga binibigay ko sa kanila. Then sa hapon, para ma-refresh or ma-reset yung kanilang atay at kidney,
plain water ang binibigay natin mga kalapatids. Kinabukasan, ganun uli. Umaga, yung pangpurga na water soluble, halo sa tubig, yun ang iinumin nila. Sa hapon, plain water. Kinabukasan, pampurga uli, water soluble, halo sa tubig. 3 araw na ganun mga kalapatids. And then, saka na natin pwedeng i-withdraw yung pagbibigay sa kanila ng pampurga na to mga kalapatids. Maarte to si Angel eh. Kahit nga nagbibigay ako dito ng tubig na may probiotics eh. Basta may kulay, ayaw niya. Tinalasahan niya pa. Tapos lalayuan niya pagka may kakaibang lasa. Ayan o, ayan. Tingnan nyo. Ganyang kailap yan mga kalapatids. Oh, maarte. Pero walang magagawa yan pagka nauhaw yan. Iinom at iinom din yan mamaya. Ayan, uminom din. Dami mo pa kasing pakipot eh. Oh. Yun, mga kalapatid, success. So, ganun din ang gagawin natin dito sa isa. A few moments later. Okay mga kalapatid, so tapos na nga natin silang subuan ng bawang, patukain, at bigyan ng tubig na may halong pampurga. At nakapagpahinga na rin sila, nakababa na, nakapwesto na sa kanilang mga sikmura, yung kanilang mga kinain. Ito naman yung ating gagawin sa kanilang mga kalapatids. Ayan, magpapaligo tayo para naman sa kanilang panlabas na kalinisan, yung kanilang mga balahibo, para matanggal ang lahat ng mga parasite sa kanilang mga balahibo at sa kanilang mga pakpak. Ito, kailangan nilang paliguan. Force ba tayo mga kalapatid? Siyempre gumamit tayo ng may gamot, not sponsored. Marami nito sa butika. So ito yung ating gagamitin. May natira ako mga kalapatid eh. Huwag nyo ilalahat pagka konti lang naman yung ibon nyo. Ayan. Huwag nyo ilalahat para tipid din. Pabulain lang. Haluin lang natin ng konti mga kalapatid. At habang hinahalo ko to, baka may nagtatanong sa inyo at napapaisip, bakit mo ibibreed si Angel? Eh wala pang 1 taon yun ah. Ilang buwan pa lang yun. Bakit mo ibibreed? Ba't mo kinukondisyon? Yun mga kalapatids, magandang tanong yan. Yung ganitong pagkukondisyon, ginagawa ko to bago mag-breed, pagkatapos mag-breed, bago mag-racing or training, at pagkatapos ng racing or training mga kalapatids. Okay. Para masiguro ko na healthy at malinis yung panloob at panlabas na sistema ng ating mga alaga. Anytime, ano man ang pwede nilang gawin, nakahanda sila mga kalapatids. Kasi si Angel, lalo na dun sa truck, marami nakakasalamuha yan. Baka mamaya yung iba dun may mga kuto, hanip, di ba? Hindi natin alam. So magkakahawahan sila. Yan. Kaya dapat pagkatapos, agad tayo, flushing, cleansing, tapos yan, linis ng balahibo. Ayan, purga na rin. Kasi yung mga dumi-dumi dun sa truck, may mga itlog-itlog ng mga worm, pwede niyang matuka. Yun, may uwi niya dito, mahahawa niya pa yung iba nating residente sa ating flyer slope. So okay na siguro yan. Papaliguan na natin. Ilulublob lang natin sa mga kanubi natin dyan na hindi pa sanay magpaligo. Ganyan lang mga kalapatid, soak nyo lang. Tapos wag nyo lang babasain yung tenga niya, tsaka yung sa bandang mata, yung ilong. Lalo na pag may chemical yan o yung malatayan mga kalapatids. Hindi dapat pumasok sa kanilang katawan yan. So hayaan lang natin yan. Pagka may sabon o yung may shampoo yan o yung may chemical, mabilis na mapepenetrate ng tubig yung kanilang balahibo. Pero pag plain water lang yan, dudulas at dudulas yung tubig, parang waterproof yan. Yan yung mga kalapatids, basa na, di ba? Babad nyo lang mga kalapatids na kanubi at alalay dun sa kanyang leeg. Ang ginagawa ko, ginaganyan ko yung leeg niya para kung pumiglas man siya, hindi lulubog yung kanyang ulo at hindi malalagyan yung kanyang ilong, yung kanyang tuka, yung mata, tsaka yung tenga. So ganyan. Tapos pagka soak na mga kalapatids na kanubi, ayan, buksan yung pakpak, pagpag nyo ganyan, ganyan lang. Alright, para talagang matanggal yung nakakapit dyan sa pakpak. Okay na mga kalapatids, pwede na natin siyang patuyuin, and then paliliguan ko yung isa. Hindi ko napapakita kasi mapiglas yung mga yun, at saka idadamay ko yung mga nandito sa flyer slopes kasi sayang naman yung gamot dito sa ating pinampaligo. Para lahat sila mabango at wala nang hawahan na mangyayari kung meron mang isa sa kanila ay may kuto. Okay? 75 years later. Tapos na nga tayo magpaligo ng ating mga alagang ibon at siyempre dinamay na rin natin yung nandito sa ating flyer slope at yung pinagpaliguan nilang may gamot ay pinalinis na rin natin dito sa ating sahig ng ating baratang kulungan. After nga ng 3 days na purgahan, tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-cleansing sa kanila para sa ganun matiyak natin na talagang malinis na yung kanilang pambuong loob na sistema. At pagkatapos nun, ibibigay na natin yung mga vitamins and minerals at kung ano-ano pa na pwede natin ibigay sa kanila. So yun mga kalapatid, sana may nakupulot kayong tips at kaalaman sa ginawa nating kwentuhan.
Kaya kung ikaw ay nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Kung sa palagay mo naging makabuluhan sa iyo yung tinalakay natin sa episode na ito, huwag mo nang kalimutang mag-like, comment, share sa ating video para nang sa ganun ay marami pa ang mabot ng ating programa at pakisuportahan na rin ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!